Magandang araw po muli mga kapatid. Narito naman po tayo muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Umpisa na po natin sa isang katanungan. Kailangan ba daw magpalipat-lipat ang isang Kristiyano ng iba't ibang kongregasyon upang malaman niya kung alin ang tama? Basahin natin ang sinasabi natin Panginoon Kristo dito sa Mateo 23, versikulo 1 at 2 at 3. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga parisiyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos, ngunit huwag ninyo tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Dito ay malinaw, napakaliwanag na kailangan lamang sa isang tao na sumunod talaga sa mga eskriba at parisiyo tagapagpaliwanag ng kautusan. Wala po siyang sinasabi na magsialis kayo dyan at magtayo kayo ng sarili ninyong grupo o kongregasyon. Sapagkat sa Mateo 16:18, nagtayo ang ating Panginoong Kristo ng kanyang iglesia, na ang tinutukoy roon, tao, isang tao o mga tao na talagang sumusunod sa kanya. Ang ating Panginoong Kristo, dito sa Juan 2, versikulo 15, pumasok sa templo. At doon ay kanyang nilinis ang templo. Na sa makatuwid, ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid, ay talagang doon siya sa templo nagtuturo din araw-araw ayon sa Mateo 26, versikulo 55. At basahin natin ngayon ang Epeso 4, versikulo 4 at 5, kung ano ba talaga ang pagpaliwanag ni Pablo dito patungkol sa bautismo. Isa lamang ang katawan at iisa rin ang espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkakatawag sa inyo ng Diyos. Sa 5, may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Sa 6, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, gumagawa sa lahat at suma sa lahat. Dito po sa 5 ni pakaliwanag, may isang lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Hindi po paulit-ulit ang bautismo ng ating Panginoong Hesukristo, kundi iisa lang. Kung saan kongregasyon ka man nang ikay isinilang sa mundong ibabaw nito, basta Kristiyano ang kongregasyong iyan, ay hindi na kailangan magpalipat-lipat ka ba ng kongregasyon. Ang pinakamalaga itong nandito sa pangalawang Korinto 5, versikulo 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Hindi na po kailangan ang paulit-ulit tayong ilublob sa tubig, sapagkat ang ating Panginoong Kristo, ayon sa Hebreo 10, versikulo 12 at 13, minsan lamang siya naghandog para sa kasalanan, pagkatapos ay umupo sa kanan ng Diyos na Ama, at naghintay siya roon hanggang lubusang mapasuko sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaway. Hanggang dito na lang, sinasama niyo ko muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.